Update po tayo mga kapwa ko ka-farmers, mga ka-viewers, mga subscribers sa hapong ito sa aming ginagawang pag-install ng tie wire. So ito, dito namin tinatali no, sa aming poste ang tie wire na simula doon. And then ngayon, tuloy-tuloy pa din ang pag-install namin. So sa araw na to, inumpisa namin ang pag-install kasi kahapon nag-ano kami ng mga meter. So ganyan ang ginagawa namin mga ka-farmers. Ang gitna nito ay daanan ng tao. Ayan. Papunta doon sa may Chico. Meron po tayong nasa 43 ka linya, 42, 43 parang ganon. And then simula doon sa isang dulo, yung hanggang doon, papunta doon mga ka-farmers, no, napakalayo. Nasa mga estimated natin hindi bumaba sa 150 meters o 150 ka puno, no. So yun po ang ating ampalaya. So mahigit kumulang po ito, 2 hektarya. So yung ampalaya natin mga ka-farmers, ganito na po kaganda. Kaya nga nag-install na po tayo ng tie wire. So yung tie wire natin mga ka-farmers simula sa isang dulo may paltak, tinatali lang natin dito sa pantak, ano po, sa poste. And then may tie wire na nakalak. So pag ganito na mga ka-farmers, no, matibay na, no. Kasi number 12 po ang ating tie wire na ginagamit. Brand name po ay galvanized. So pag galvanized, hindi po siya kalawangin. Ayan, may tagahugot po, parang ano ang ating tie wire, matibay, no. Hindi siya naka yan o nakalambitin. So yan, hinuhugot nila mga ka-farmers. Yan o. So ang tao nandoon sa bandang dulo. Yan. So siya ang tagahugot, parang matibay at magandang pagka-install mga ka-farmers. So pag once na makakabit na ng tie wire, ito na ang kakalabasan. Sobrang ganda ng tingnan ang poste, parang isa lang, sobrang tuwid oh. So kahit papunta doon mga ka-farmers, alay na ang mga poste. Yan. So matuwid ang tingnan, oh. So yun po, no. And then sa bandang gitna, din ang aming daan. So pag halimbawa ay magdidilig kami ng fertilizer, dito namin ilalagay ang mga drum kasi may mga hose kami galing po sa ating solar. So kasi ang solar natin nandun sa taas, and then nagawa tayo ng tangke sa tubig na kayang mag-imbak ng 72 cubic o 72,000 liters. And then packing house, yan, ginagawa ko pang grahe ngayon dahil wala pa naman tayong harvest din eh. And then greenhouse. So sa lahat na bumibisita sa akin, yun po ang makikita pa niyo ngayon. Marami na tayong punlang talong, may kamatis na. Ang kamatis dito natin itatanim, yung area na ito. Yan. And then sa bandang dyan, yung pababa, bell pepper at saka siling sigang. Okay, so bell pepper, siling sigang, kamatis, ampalaya, talong. At saka yun banda, magtatanim tayo ng mga kalabasa, mga okra. And then sa kabilang area natin mga ka-farmers, may pipino, nakatanim, may sitaw, may okra. Okay, so yun po, no, ang mga variety ng gulay na meron tayo, no, sa kabilang area natin. Pero dito, ang itatanim natin din ang project natin din talong, ampalaya, kamatis at saka yung bell, and then siling sigang, and then ang pang ano natin, kalabasa. So sa lahat ng mga ampalaya farmers, no, talong farmers, kamatis farmers, mga sili farmers, bell pepper farmers, marami kayong masusubayan sa ating munting YouTube channel, yung mga pananim natin din eh. Okay, so kung may mga katanungan man kayo, pwede kayong mag-comment. So ngayon mga ka-farmers, balik ako sa trabaho ko, mag-i-install na po kami. So yun na nga, ma-share ko po sa inyo, kung ganito kaluwang at kalaki, pwede nyo itong gayahin. Kasi pag ilagay natin ang tie wire na diretsuhan, pwede man mga ka-farmers, pero kulang sa tibay kasi sobrang layo. So simula sa isang dulo hanggang din sa gitna lang, itinali sa poste. Ang poste, yun po ang ating ginagawang paltak. Ngayon din, ganun din sa kabila mga ka-farmers, simula dito papunta din diyan tinatali sa poste. Yan o, ang ating tie wire. Yan. So may mga tie wire na naka-install din yan. May naka-install na, kaya ang ating poste maganda ng tingnan. Kahit saan na tayong lumingon, pati ang ating tanim na ampalaya. Ayan, kahit papunta doon, sobrang ganda, sobrang tuwid ang mga linya. Ayan po na mga ka-farmers. So yung tagahugot ko ng tie wire,
dahil gawa pa tayo ng content yan. Pahinga ka saglit. So yan po. So bukas siguro balik namin magdilig ng tubig din kasi napakainit mga ka-farmers. Wala nang ulan. Pag may ulan, ambon, no? So hindi mabasa. Yan, parang dito banda yung palaging nabaha sa tubig, yung magsalod tayo sa drum. Mataas-taas na, oh. So okay lang yun mga ka-farmers. So yung ang nag-install, lalapitan natin para makita ninyo. Antay saglit, Totoy. May ipapasilip lang ako. Yan. So yun ang ating mga ampalaya. So ganyan mga ka-farmers, may tie wire na. Diyan sobrang taas. Okay. So walang kahirap-hirap sa may mga alam. Yan, parang lechon ang katawan. Yan, may tagahugot siya doon. So may tie wire din mga ka-farmers, dito banda wala pa. Diyan meron na naman para may level, no, parang pantay at magandang tingnan ang ating pagka-install sa tie wire. Yan. Ganyan lang ka-easy, kadali. Napakabilis lang mga ka-farmers. So asahan natin to bukas ng ating pag-i-install ng tie wire ay matatapos na. Yan. So dyan itatali natin sa poste ng kamatis kasi yung pinakalas na poste ay sa kamatis. Isukat mo si lalim. Yan. Pinuputo lang tie wire. Ganyan, may tagatulak mga ka-farmers. So, ganyan lang paghugot, no. Yan ang technique namin. Okay, so yun lang siguro ang may share ko po sa inyo. Kasi pag ganitong oras mga ka-farmers, maganda mag-install ng tie wire kasi hindi sa ating mata, masakit ang sikat ng araw. Kasi palubog na si haring araw. So hanggang mamaya, no, marami pa kaming maikabit o ma-install na tie wire. Okay, so bago tayo magtapos, may galab shout out po sa lahat nating mga viewers, share at commentators. So sa inyong lahat at sa inyong walang sawang pagsuporta, maraming salamat po, no. Ito na ang ating sitwasyon sa ating ampalaya. Maganda na at malaki. Yan. So thank you po. Bye bye. Abangan nyo lang ang mga gagawin namin sa susunod na mga araw. Thank you po.